magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi lamang po ako tumayo kanina kasi gusto ko po ay dire-diretso na ano po. Magpapasalamat po ako sa Panginoon sa biyaya niya po sa buhay ko, sa buhay namin mag-asawa. We are very thankful sa Panginoon sapagkat after many weeks na talagang pinagpala ako ni Pastor Noah, pinagpala talaga niya ako literally na maghapon. Ako nagpapala sa bahay. Nakatapos po kami ng pinagpala, hindi pinagpala ka lang, pinagpala. Talagang nagpupura ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi yung bahay po namin ni Sister April ay natapos na. At kumbaga ay sabi nga nung mga nakarang araw, konti na lang. Pati pera talagang konting-konti na lang. Pero salamat sa Panginoon sapagkat sapat po ang kanyang biyaya. Salamat sa Panginoon sapagkat ang sarap po sa pakiramdam na yung bahay namin titirhan ay pinagpaguran din ng aking kamay. Kaya nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa Panginoon. Bagamat ngayon po hindi nakasama si Sister April kasi masama po ang kanyang pakiramdam, ay kami po pareho ay para kaming makinikilig kaming dalawa sa bahay. Pag inisip namin kung kailan kami maglilinis, kung kailan kami magpipintura, kung kailan namin ililipat yung aming mga gamit. Talagang salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa amin. At I thank the Lord din sa lakas na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Kasi yung aking pong workstation ay sa tapat ng araw. Kasi yung pinagkakapitan po ng habong nawala na. Kasi parang may nakalawit lang po mga bakal-bakal. Doon namin tinatali. Nung mapalitadahan na po yung gilid na yun ng bahay, wala nang pagtatalian. So, yung pagpapala ko ay talagang sobrang init. Yung semento nga po, ang bilis tumigas, talagang mabilis ma-dehydrate. Kaya, salamat sa Panginoon sapagkat hanggang sa oras na ito ay binibigyan niya ako ng kalakasan. So, I thank the Lord sa mga bagay na yan. Alam ko, konti lang yan sa mga blessings po ng Panginoon. At alam ko sa bawat isa po sa atin ay pinagpapala tayo ng Panginoon. So, dadako po tayo ngayon sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. So, pagpasensyahan niyo po kung yan lang po ang slide natin. Ang title po natin is Carnal or Spiritual. This is in view of yung message po natin ng Sunday. Kasi yung message po ng Sunday is about living for God. Spiritually alive to live for God. So, alam niyo po, mahalaga po para sa atin mga kapatid, before we could start our first step sa pamumuhay bilang buhay na Kristiyano, kailangan muna nating malaman kung ano tayo, kung nasaan tayo. I remember yung isa pong kwento na meron daw isang itlog ng agila galing sa puno, sa taas ng puno, na nalaglag at gumulong doon sa mga manukan. Siyempre, yung itlog mas malaki, pero yung inahing manok, wala siyang pakialam. Nilimliman niya, at nung malimliman niya, nabasag yung itlog at lobas yung inakay ng agila. Pero, siya ay namulat na ang kanyang magulang ay manok. Ang ginagawa nila ay naggagahok sa lupa, nanunuka, nag-iintay ng patuka, at habang niyang ginagawa yun, siya ay nakatingala sa langit. At habang siya nakatingala sa langit, nakikita niya yung mga ibong nagliliparan, nakita niya yung mga agila na sa himpapawid ay talaga namang doon na namamahinga, doon na halos nakatira. At ang sabi niya, sana paglaki ko, ganyan din ako. Pero hindi yun mangyayari kasi nga manok ako. Ang sabi niya sa sarili niya. So isang araw, yung may-ari ng farm, meron siyang kaibigan na dumating. Sabi niya, pare, agila itong, inakay mo ito. Hindi, manok yan. Agila yan. Kinuha niya yung agila at ang ginawa niya ay pinakawalan niya. Hindi lumipad, bumagsak lang yung agila. Kasi nga manok siya. Kasi isip niya manok lang siya. Kaya ang ginawa nung isang kaibigan ng farmer, umakyat siya sa puno. At ibinalibag niya yung agila. Pagkabalibag ng agila, nag-take over na yung instinct ng agila. At siya ay naging agila na sa gawa. Hindi lang sa kanyang pagiging agila mismo, kundi sa gawa, siya ay naging agila. Nakalipad na siya hanggang sa pinakamataas na kayang lipadin ng isang agila. Alam niyo, minsan mga kapatid, ganun tayo bilang mga Kristiyano. Kaya tayo nahihirapang kumilos o kaya tayo nahihirapang gumalaw
Alam ko pangarap natin to live spiritually. To become spiritual Christians. Pero minsan, hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. And the first step is to know the truth. I-assess natin po ang ating mga sarili. Sa oras pong ito mga kapatid, pag-aaralan po natin kung tayo ba, o bibigyan natin ng pagkakataon ng sarili natin, na ma-assess natin sa pamagitan ng pag-aaral ng isang carnal Christian at ng isang spiritual Christian. Kaya tulungan niyo po ako o samahan niyo po ako sa aklat po ng unang Korinto sa Kabanata 2, talata 14, papunta po tayo sa Kabanata 3, talata 1 hanggang 4. Nahirapan sa Tagalog. 1 Corinthians chapter 2, verses 14 hanggang chapter 3, verses 1 to 4. Okay na? May nahirapan sa Tagalog. Ganun yung mga kabataan ngayon. Hirap na hirap mag-Tagalog. Okay. 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Basahin ko po ang salita ng Panginoon bago tayo manalangin. Ang sabi dito, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. The spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. For who has understood the mind of the Lord so as to instruct him? For we have the mind of Christ. Verse 3, but I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in the Spirit. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now, you are not yet ready. For you are still of the flesh, and for a while there is jealousy and strife among you. Are you not in the flesh, or of the flesh, and behaving only in a human way, or as a mere human being? For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human? Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo'y manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa oras pong ito. We know, O Lord, that your truth is like a sword, Panginoon, na tumutusok sa amin pong puso. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang makapanakit lamang po sa amin ang iyong salita. Hindi po, Panginoon, ang anumang agenda or the way I deliver your message, but only because of your truth. Ikaw po ang siyang magbago sa amin. Tulungan niyo po kami. Guide us by your Holy Spirit na patuloy po naming matanggap ang iyong salita at magbago kami sa pamamagitan po nito. Ingatan niyo rin po at itago sa iyong kabanalan ng iyong tagapagsalita, Panginoon. Patuloy ko pong inilalapit sa iyo ang aking sarili. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli mga kapatid, dito po sa mensaheng ito, ipinakita ni Pablo na meron pong 3 category ang lahat ng tao. Or men are operating in 3 planes. Una, ito po yung hindi po natin masyadong pagpofokusan mula sa chapter 2 verse 14 about the natural man. Okay, ito pong natural man na ito yung mga taong hindi nakakilala sa Panginoon. These are the people who are spiritually undiscerning. Hindi nila na-appreciate, naiintindihan, at hindi nila tinatanggap ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Okay? To them, it is folly. Maaaring pinapakinggan nila, maaaring naiintindihan nila, pwede rin na-appreciate nila, but to them, it's merely just a good story. Okay? Pwedeng maganda lang siyang moral lesson, pwedeng maganda lang siyang matutunan because sa oras na ito ay kumbaga convenient na malaman ko itong bagay na ito, pero hindi naman nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Ibig sabihin, sa kanyang will, hindi ito nakakapagpabago ng kanyang kalooban. But in a saved person, meron pong 2 kategory pa rin. We have the spiritual man and the carnal man. Ang sabi po sa verse 15 and verse 16, these are the people who are with the mind of Christ, or they are being yielded, o sila ay sumusunod sa banal na espiritu. Sila ay pinapangunahan ng banal na espiritu sa kanilang buhay. Second naman po, or third pala, is the carnal man.
So, huwag po kayong magugulat. Baka dati nakakarinig tayo na ang Kristiyano ay walang karnal na Kristiyano. Lahat spiritual lang. Alam nyo, kung ganun po, madami hong hindi Kristiyano. Ano po? Truly, yung mga true spiritual Christian lang ang Kristiyano, alam nyo, mahirap po yun. Madami hong hindi Kristiyano. Ang sabi ho, ng salita ng Panginoong ito, these are the people who are saved but operate in a way na makamundo pa rin sila. Okay? These are the carnal Christian. Okay? At sasabihin ko na po sa inyo sa oras pong ito, mamaya pag-uusapan pa po natin, na ang mga Kristiyano po, mostly, if not all, dumaan sa pagkakakarnal Christian. Pero hindi ho dapat manatili doon. Dapat ho tayong lumalago sa pagkilala sa Panginoon at sa paglakad sa Espiritu. Di ho ba? Pinag-aralan natin noong Sunday? Living spiritually alive to live for God. Tama ba sa inyo? Yung title, parang nagkabali-balin tong. So, pero yun po, living for God. Okay? Yun po yung ating pong theme last Sunday at magpapatuloy po yan sa mga succeeding. So, a natural man, he can become a carnal man kung meron siyang tamang relasyon kay Kristo. Ibig sabihin nun, naintindihan niya na siya'y makasalanan at nanampalataya siya sa Panginoon bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon, he could be a saved man. But he could also be a carnal man. But a carnal man can also be a spiritual man. Pag nagkaroon siya ng tamang relasyon sa banal na espiritu. Ang banal na espiritu po, mga kapatid, ito po yung indwelling spirit sa mga tao, sa mga Kristiyano, na dapat nating sinusunod sa ating pong buhay upang ang ating buhay ay maging spirit-filled. Okay? May Kristiyano pong indwelled by the Spirit, but there are Christians who are filled by the Spirit. And this is a reality as well. Pero ang nakakalungkot po, marami rin pong mga Kristiyano, ang namatay na lang, hindi pa po nila nakamit ang pagiging spiritual Christians because of many things and many factors ng buhay nila. So ngayon po mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ay ang mga Kristiyano ay nabubuhay sa ilalim ng dalawang pag-iral. He is either a carnal Christian or a spiritual Christian. Mahalaga po natin itong pag-aralan upang ma-assess natin ang ating sarili at malaman natin kung paano tayo uusad sa paglago natin bilang mga Kristiyano. Amen? Amen. So pag-aralan po natin. Una is the carnal Christian. And for that, tingnan po natin ang chapter 3, verse 1 to 4. Ang sabi po dito, again, brothers, but I, brothers, could not address you as a spiritual people, but as people of the flesh. This is the carnal man. Ibig sabihin po ng carnal, that means flesh or fleshly. Okay? Ito po yung mga tao na pagkamat mayroon pong kilala sa pagkilala sa Panginoon, pero sila'y nabubuhay according sa kanilang laman. They would not, pinamumuhay nila ang kanilang buhay to gratify the flesh rather than to live for God. Okay? To live for the flesh and not for God. Alam niyo mga kapatid, kaya ho ako'y convinced na ito pong mga carnal na taong ito ay mga ligtas. Kasi ang tawag sa kanila ni Pablo ay mga kapatid. Brothers. Dito pa lamang po sa 1 Corinthians, mga kapatid, almost or at least 35 times ginamit ni Paul ang term na brothers or sa Greek ay adelphoi. At every time na ginagamit niya ito, kausap niya ay ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya. At ito pong mga taong ito ay kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Okay? Kaya mga kapatid, it is important to note that these carnal men are people who are truly saved by grace in Christ alone. At titingnan po natin dito mga kapatid kung ano po yung mga characteristics. Ilan po dito magiging familiar tayo? Noon pong, actually, bago ko tayo magpatuloy, ito po ay halaw doon po sa pinag-aaralan namin sa masteral po namin.
na sessions po namin with Dr. Matt Reddick or Mike Reddick. At ito po ay very timely para sa akin. Kasi habang pinag-aaralan ko po ito at habang nakikinig ako sa kanya, ang dami pong revelation sa akin ng Panginoon patungkol sa sarili ko at talagang masakit po. So magiging familiar po ito sa ating pag-aaralan natin kasi makikita din natin ang sarili natin dito. And sana hindi ho ninyo ma-feel na ginajudge ko kayo. Kung hindi, ito ang salita ng Panginoon ang gagawin nating salamin upang makita natin ang tunay nating reflection. And from that, sana hindi ho natin nakalimutan ang tunay nating reflection bagkos gamitin natin itong starting point para ho tayo ay lumago sa ating pagiging mga Kristiyano. Okay, so tingnan ho natin yung pong mga characteristics ng isang carnal Christian. Again, as I continue to verse 1, chapter 3, I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infant in Christ. Continue mo tayo, verse 2. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. Even now, you are not yet ready. First characteristic of a carnal Christian, he is a Christian who is stagnant in his growth. Alam niyo, ang buhay Kristiyano po natin ay maaari po natin ihalin tulad sa buhay ng isang tao. Stages of growth. Ang isang tao po, kagaya ng sinabi ni Pablo, ang isang tao pag ipinanganak, ito'y tinatawag na kanyang infancy period. Okay? Alam niyo, di ba ho ba ang bata, pag ipinanganak, siya ay buhay, umiiyak. Pero siya ba ay nakakapaglingkod sa kapwa? Naiisip niya ba kung ang kanyang magulang ay may pera o wala? Naiisip niya ba kung siya ay nasa isang, kumbaga ay mabibigyan yung kanyang gusto? Naisip niya ba, naisalang-alang niya ba ang kanyang katabi sa bahay pag madaling araw siya gutom at siya iiyak? Di ho ba wala masyado? Ano po? No regards whatsoever. Alam niyo po, ganyan po ang isang carnal Christian. Ang kanyang naiisip lang ay ang kanyang sarili. Okay? At nung makita ho ni Pablo, ang mga taga-Korinto, siya'y nagulat. Ang sabi niya, ang tagal ko nang nagtuturo sa inyo. Sa oras na ito, dapat lumaki na kayo, kumakain na kayo ng matitikas na pagkain. Pero kailangan nyo pa rin ng gatas. Baby pa rin kayo sa pananampalataya. Yung tawag po dyan, spiritual dwarfism. Dumating na ang ilang panahon, sanggol pa rin o maliit pa rin yung tao. Alam niyo mga kapatid, it is a mark or characteristic of a carnal Christian. Yung nag-struggle pa rin ang taong ito, sa pagtagal ng panahon niyang Kristiyano, nag-struggle pa rin siya sa ABCs ng Christianity. Yung bang mga basics, hirap manalangin, hirap umattend sa church, hirap magbasa ng salita ng Panginoon, hirap mag-devotion, hirap magbahagi ng mabuting balita. I mean, just to share the goodness of God. Hindi naman lamang, kahit hindi ho yung bang systematically, kailangan ko may 3 points ako pag i-share ang Lord. Hindi po. Just an everyday conversation. Alam mo ba, kaibigan, my friend, my best friend, iba talaga ang ginawa ng Panginoon sa atin. Marami ho sa atin natatakot tayo. At marami ho sa atin, kailangan pa tayong hilutin para umattend pa sa church, para magbasa ng Bible. Ang sabi po na salita ng Panginoon, that is a character of a carnal Christian. Granted mga kapatid, minsan talaga po may struggle tayo sa pananalangin, sa pagbabasa. Pero hindi ho tayo sumusuko sa biyaya ho ng Panginoon. Kaya nagulat ho si Pablo nung makita niyo yung mga taga-Korinto eh. Are you still fleshly? Are you still babes in the faith? Kailangan niyo pa rin ba yung fundamentals? Nakakalimutan niyo pa rin ba na si Kristo ang tagapagligtas niyo? Nakakalimutan niyo pa rin ba na dapat talikuran niyo yung dati niyong buhay? That is the first characteristic, mga kapatid. Una pa lang po yan. Pangalawa po, they are worldly, or letter B, they are defeated by sin. As we continue to verse 3, for you are still of the flesh,
For while there is jealousy and strife among you. Sabi po dito, jealousy and strife. There's also division. Ano po ito? Okay? These are examples of sin. Ang sabi po nung amin pong professor, ang sabi niya, ang buhay daw po ng isang carnal Christian ay marked by defeat of sin. Hindi ho ba naririnig natin yun? Hindi ho ba parang familiar tayo doon? Na parang wala tayong pag-asa? May nagsasalita na parang, bakit ganito ang buhay ko? Gusto ko magbago, lagmok pa rin ako. Bakit ganito? Ano pa rin ako? Ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, ganito pa rin ako. Mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon, kailangan daw ho natin maging banal kung paano naging banal ang Diyos. We have to live a life that reflects victory over sin. Possible po ito. Kasi sinabi po ng Panginoon eh. At may provision pong ibinibigay ang Panginoon. Tinutulungan po tayo ng Panginoon. Kaya nga alam mo po, may disconnect sa Holy Spirit. That's why we cannot live a life that is, ito po characterized o nagpapakita ng katagumpayan sa kasalanan. Ang sabi po dito, the sins that we struggled before we met Christ, kung yung pa rin pong kasalanan yun ang struggle natin nung makakilala tayo sa Panginoon, mga kapatid, hindi ho ba? Halimbawa, magiinom ako bago ako nakakilala sa Panginoon. Nung makakilala ako sa Panginoon, magiinom pa rin ako. Chismosa ako. Halimbawa, nakakilala ako sa Panginoon, chismosa ako. Bago ako makakilala, chismosa ako. No! Makakilala ako sa Panginoon, chismoso pa rin ako. And worse, ang chinichismis ko, yung kapwa ko naman nananampalataya. Attend ako ng prayer meeting. Ay, si kapatid pala, ay may gantong nangyari. Ikwento pala. Alam niyo kung nangyari na po yan. Hindi ho dito, pero sa ibang church, nangyari na yan. Wednesday prayer meeting, nag-share yung, naglalabas ng sama ng loob yung kapatiran. Kinabukasan, alam ng mga kapitbahay. Ay, yung parang si Ani, ganyan pala yung mga yan. Ay, sira ho ang gawain ng Panginoon. Mga kapatid, that is a life of a carnal man. He is defeated by sin. Second, he is worldly in his ways. And by the way, additional description po mga kapatid sa carnal Christian. Ang carnal Christian daw po ay isa, ikaw ay nabubuhay para sa iyong sarili at hindi para sa Diyos. Pangalawa, nabubuhay ka para sa kalooban ng Diyos, pero ginagawa mo ito sa sarili mong lakas. Flesh pa din daw po yun. And yun para sa akin, yun po yung nag-strike sa akin. Lalo po nung magpastor ako. Diba? Gusto kong humayo at magbahagi ng mabuting balita. Gusto kong mag-share ng salita ng Panginoon. Gusto kong makabuo ng church by the grace of God. Pero, sa sarili kong lakas, sa sarili kong kakayanan, kaya binububok, dapat magaling akong mag-share ng gospel. Dapat mas malakas ang boses ko kaysa doon sa mga sumisigaw ng mga bata. Dapat kaya ko lahat. But I am still fleshly in that sense. Because I do not rely on the power of God, but on my own power. At yan po isang character po ng carnal Christian. He is worldly in his ways. When an unsaved man, when he has the same desires and same standard, ang sabi po dito sa verse at chapter 3, verse 3 pa rin, yung letter B, are you not flesh and behaving only in a human way? Are you just merely human being? Mga kapatid, even when we encounter problems, when we struggle, yung pong mga problema natin sa buhay, di ho ba, minsan, o baka malimit, na pag may problema tayo, unang takbo natin, hindi manalangin. Minsan, unang takbo natin, paano ko kaya ito susolusyonan? Ano kaya ang una kong gagawin? Sino kaya ang malapitan? Di ba? Naku, patay. Ano kaya? Mga kapatid, yan ang po ang salita ng this is merely human being.
or human ways rather than the ways of God. Kung mas pinagtitiwalaan po natin ang sarili nating kakayanan, kayamanan at karunungan, sabi po ng Jeremiah, boast not of these things. But if you boast that you know God. Dapat kilala natin ang Panginoon. At sa Kanya natin hinuhugot ang kakayanan, ang means, at ang karunungan kung paano tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano. Next po, He is divisive, letter D, characteristic ng pang-apat. He is divisive in the church. Verse 4, ang sabi po ng salita ng Panginoon, for when one says, I will follow Paul, and another says, I will follow Apollos, they are not being, are you not being merely human? Mga Kristiyano ho, in the flesh, is divisive in the church. Yun yung mga maliliit na bagay na dapat naman ay pwede nang palampasin, ginagawa na lang big deal para magkaroon ng division. Okay? Kaya mga kapatid, bantayan po natin. Pag tayo nagkakagalit-galit na, dahil sa kung aalisin ba natin itong wifi nito o hindi, kasi wala naman yung pakinabang. Pag tayo nagtatalo-talo na, bantayan po natin. Kung ang ating pong mga upuan, kung ang ating organ po, ay gusto natin ilagay dito, yung isa gusto ilagay dito, at tayo nagtatalo-talo na, mga kapatid, bantayan po natin ang mga tao yan. I remember nung pong ako ay umattend ng GIJ, mga pastor po lahat ang mga nadoon. Pero ang preacher, ang nag-preach, deacon. Ang sabi niya, dapat ang deacon, peacemaker. Pero dapat po ang Kristiyano, peacemaker. Ang sabi niya ganito, pag daw ang isang tao ay lumapit sa isang tao at sinabi niya, alam mo si pastor, ganito yan. Ang sama ng ugali niya kasi ganito ang ginawa niya. Dapat daw ang first response ng Kristiyano, hindi naman ganyan si pastor. Baka nagkamali ka lang. Halika, punta tayo kay pastor. Hindi yung, oo nga, ganyan nga si pastor. Naku, mabuti pa yung isang pastor eh. Hindi daw ganon. Sabi po nung speaker, talaga nakakatuwa po yun. We should strive to be peacemakers. Kung meron tayong sama ng loob sa isang tao, members natin ng church, huwag ho nating ikwento sa mga kaibigan natin inside the church. At yung iba, ikukwento naman, hindi ho magkakaroon ng dalawang panig sa church. Maganda ho, pag tayo ho ang ikinuwentuhan, ay di atin hong pagbatiin. Hindi ho ba? Kaya ho mga kapatid, ang mga carnal Christian po ay divisive. So mga kapatid, living in carnality is a reality in our Christian life. But this is not the desire and the will of God to continue and live in carnality. If we identify o kung nakita natin ang ating sarili na, ay, meron akong ganitong characteristic, then we should strive to live according to God under the power and guidance of the Holy Spirit. Siguro meron na lang po akong 5 minutes, so I would go over the second point about the spiritual man. Tingnan po natin ito sa chapter 2, verse 15 and 16. Ang sabi po dito, the spiritual person judges all things, but is himself to be judged by no one. For one has understood the mind of the Lord so as to instruct him, but we have the mind of Christ. Basically, mga kapatid, a spiritual man is a person who is living for God while also living under the leadership of God. Ibig sabihin, ang purpose niya ay para sa Panginoon at ang paraan niya ay ukol sa Panginoon. He is guided by the Holy Spirit. He is the one who lives his life for the purpose of pleasing God rather than pleasing self, and he does it under the power of the Holy Spirit. We should live under the Holy Spirit. Bigyan ko kayo ng 5 karakteristik. Let's just go over this. 5 karakteristik po ng spiritual man. Siya po ay totally kabaliktaran ng carnal man. Kaya minsan magtataka ka, hindi maintindihan ng carnal man kung bakit gano'n na nangyayari sa
spiritual man. Kahit ako po, minsan, sabi ko, bakit kaya sobrang nito? Sobrang bilis nito. Hindi mag-drive. Halimbawa, nagpipreach. Simple lang yung preaching. Alam niyo po, lalo na nag-umpisa ako, meron ako narinig ng mga pastor. Sobrang simple ng preaching. Kaya ko din yung ginagawa nila. But when I hear their preaching, iba po ang dating sa akin. Nakaka-uplift. Grabe, sabi ko, grabe blessing ng Panginoon sa akin through their preaching. Kung titingnan ko, simple lang naman yung explanation. Simple lang din naman yung delivery. Bakit ganun? It's because they are living under the power and leadership of the Spirit. So, tingnan po natin. 5 karakteristik ng spiritual man. Again, sabi ko nga po, kabaliktaran po ito ng carnal man. One is he is abounding or super abounding in growth. Kung ang carnal man ay lagi pa rin siya na doon sa ABCs ng kanyang spiritual life at doon pa rin siya nag-struggle, ang spiritual man naman po, he is abounding in growth because he's living under the Spirit or the control of leadership of the Spirit. Diba? The fruit of the Spirit is love, joy, peace. Amen. Sa ulo pa natin, purihin ng Panginoon. Nakikita natin na ina-exhibit ito ng Kristiyano ngayon. Okay? Hindi siya naging stagnant sa kanyang growth. Iniwan na niya yung basics. Hindi naman sa kinalimutan niya. Kung hindi, nag-move on na siya into training people and encouraging people to grow. Hindi na siya yung inaakay ng tao. Nag-aakay na siya ng kanyang mga kapwa Kristiyano. Amen? So makikita po natin yung transition ng Kristiyanong ito. Secondly, he is submissive to the truth. Alam niyo, minsan kahit narinig natin ng mabuting balita or yung katotohanan ng salita ng Panginoon, pag uwi natin sa bahay, nakakalimutan natin. But a spiritual man, minameditate niya ang salita ng Panginoon. And in his meditation, ina-apply niya yung katotohanan na kanya pong naririnig. So he's very submissive sa katotohanan. Letter C, pangatlo. His life is victorious versus sin. O ang karakter ng buhay niya po ay victorious laban sa kasalanan. A carnal man is defeated by sin, but a spiritual man is victorious over sin. Ito po yung sinasabi sa Romans chapter 6. Dead to sin and alive to Christ. Ito po yung kahit nasa temptation at binigyan ng Panginoon ng daan paalis, kinukuha niya ito at siya ay tumatakbo. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Okay? No evil can overtake us. Pag dumadaan tayo sa temptation, there's always a way of escape given by the Lord. And a spiritual man always takes the route of escape from sin and temptation. Okay? So that is a life, possible po mga kapatid. Possible po ang life of victory over sin. Possible po na mabuhay tayo na walang guilt. Kung ang ating pong buhay ay hindi ko characterize ng habitual sin. Amen? Last po, or letter D po pala, he is separate in his ways. Kung ang daan po ng kaparaanan po ng carnal man is fleshly, iba po ang kaparaanan ng spiritual man. Okay? Ang kanyang dinadaanan ay kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi sa kanyang sarili, kung hindi sa kakayanan at kapangyarihan po ng banal na espiritu sa kanyang buhay. Siya yung tao who no longer conforms to the pattern of this world. Because his life, he is crucified. The world has been crucified to me and I to the world. Patay na ho ang mundo para sa kanya. Ay sabi po sa Galatians chapter 6 verse 14, sabi po ni Paul, the world is dead to him. Okay? And last, he strives for the unity of church. Kung ang carnal man po is divisive in the church, ang mga spiritual man po
They are the peacemakers, the keepers of unity. Ganda yun, keepers of unity, Fundamental Baptist Church. They are the keepers of the church. Mga kapatid, ganito po kasi yan ang buhay ng isang Kristiyano. Halimbawa ho, tayo ay nagtatrabaho. At sa trabaho may manager tayo na sobrang terror, na micromanager, na bawal kang magtupi. Pag nagtupi ka ng papel, papagalitan ka. Pag nag-stapler ka sa kabilang side, papagalitan ka. Bawal mong gawin sa mga bagay, mga process na ayon sa iyong kagustuhan, doon lang sa kagustuhan ng manager. At pag nagkamali, papagalitan ka, ipapahiya ka sa maraming tao. Ganun yung manager mo. Pero, nag-resign ka na. Diba? Nag-resign ka na. Lumipat ka na ng trabaho. At yung bagong manager mo, sobrang bait, sobrang gracious, nagtuturo, isineset up ka para ikaw ay ma-promote. Tapos, habang kumakain ka sa labas, nakita ko nung dati mong boss at sinabi sa'yo, bakit ganyan kumain? Bakit ang samlang mo? Bakit dapat ganito ang ginagawa mo? Susundin na pa ba yun o hindi na? Hindi na yun ang boss mo eh. Hindi ho ba? Hindi na ho yun yung nagko-control. Wala na siyang authority sa buhay natin. Ganon din po tayo mga Kristiyano, mga kapatid. Wala na hong authority ang mundong ito. Wala na hong authority ang kasalanan or si Satan sa buhay natin. And we are free to live under the leadership of our Lord Jesus Christ according to the Holy Spirit. Ay mga kapatid, mahalaga po. Unang-una na mamuhay tayo sa Espiritu. Bakit? Kasi pagdating ng panahon, susukatin ho ng Panginoon ang lahat ng ating pong mga gawa. Titimbangin po ng Diyos ang mga gawa natin bilang mga Kristiyano. At lahat ng ginawa natin, kung ito'y ginawa natin sang-ayon sa kalooban ng banal na Espiritu, pag tinimbang ito ng Panginoon, ito'y parang ginto, parang diamante na hindi masusunog. Pero kung tayo ay gagawa bilang mga karnal na Kristiyano, pag tinimbang ito ng Panginoon, magiging dayami, magiging damo, at pag sinunog ito'y matutupok at wala tayong pakinabang sa ating mga pagpapagal. Kaya mga kapatid, let us live a life that is spiritually alive for God. Tayo ay manalangin. Aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya at habag sa aming pong buhay. Salamat, Panginoon, for you revealed your truth in us, O Lord. Although there are aspects of our life that is not yet yielded to you, kami pa rin ang nasusunod, Panginoon. Ang kagustuhan pa rin namin ang aming hinahanap. But so help us, Lord, by your grace, O Lord, through the help of the Holy Spirit, gusto ho namin mabuhay ng kaaya-aya sa iyong harapan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to submit sa iyo pong salita, sa kontrol ng Santong Espiritu, upang ang bawat isa po sa amin ay mamuhay spiritually at mabigyan ka namin ng kaluguran sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.